Kinabukasan, habang maganda ang sikat ng araw, nagtungo si Matsushima Yuto sa paaralan ni Saki matapos niyang malaman ang nangyari rito. Pagpasok niya sa loob ng opisina, agad niyang seryosong tinanong kung totoo bang binubuli ang kanyang nakababatang kapatid. Agad namang tumingin sa kanya si Saki at ipinaliwanag na ayos lang siya. Sa gilid, tahimik lamang na nakatayo ang tatlong babae. Mabilis na lumapit si Matsushima Yuto kay Saki at sinabihan itong huwag mag-alala dahil naroon na siya upang protektahan ito. Pagkatapos noon, tinanong siya ni MSY kung siya ba ang nakatatandang kapatid ni Saki. Ipinaliwanag din ito na, gaya ng sinabi niya sa telepono, may nangyaring insidente ng pambubuli sa girls' dormitory. Lumapit si Matsushima Yuto kay MSY at sinabing nauunawaan na niya ang pangkalahatang nangyari. Habang nakatingin sa tatlong babae, ipinaliwanag niya na seryoso ang kasong ito at hindi dapat pabayaan. Idinagdag pa niyang inaasahan niyang haharapin ng paaralan ang insidenteng iyon ng may buong kaseryosohan. Seryoso namang ipinaliwanag ni MSY na iyon din ang layunin ng paaralan kaya nila ipinatawag si Mr. Matsushima. Sabay nun, tinawag ni MSY si Saki, bagay na agad ipinagtaka ni Matsushima Yuto. Pagkatapos nito, tinanong ni MSY si Saki kung mayroon ba itong maipapaliwanag tungkol sa insidente ng pambubuli na kinasasangkutan niya at ng tatlong estudyante. Sa narinig na iyon, agad na pinigilan ni Matsushima Yuto si MSY at seryosong tinanong kung ibig ba nitong sabihin na ang kapatid niya ang nangbuli. Ipinaliwanag din niyang taliwas iyon sa kwentong unang ipinaabot sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nagsimulang umarte ang tatlong babae at nagpanggap na umiiyak. Isa sa kanila ang nagreklamong hindi pa siya kailanman nasisigawan ng ganoon. Idinagdag naman ng isa na ayaw na niyang pumasok sa unibersidad. Samantala, sinabi rin ng isa pa na sobrang natakot siya sa nangyari. Dahil doon, humarap si Matsushima Yuto kay Saki at seryosong tinanong kung ano ba talaga ang nangyari. Bahagyang napangiti si Saki bago niya ipinaliwanag ang totoong nangyari. Isinalaysay niya na noong gabing iyon ay napagtanto niyang pinagtutulungan siya ng tatlong babae. Dahil doon, napagtanto niyang kailangan lang niyang ibalik sa kanila ang ginawa ng mga ito. Sabay nun, mabilis siyang sumugod. Pagkalapit niya sa babaeng maikli ang buhok, agad niyang hinablot ang suot nitong wig at sinabihang wala namang silbi iyon, kaya mas mabuting harapin na lamang nito ang tunay nitong sarili. Dahil sa ginawa ni Saki, napasigaw ng malakas ang babae nang matanggal ang suot nitong wig. Hindi pa roon nagtapos si Saki. Kinuha niya ang telang panlatag at mabilis na lumapit sa isa pang babae. Paglapit niya rito, agad niyang ibinalot at itinali rito ang tela habang sinasabihang tutal ay wala naman itong problema sa basang higaan, iyon na lamang ang gamitin nito. Dahil sa nangyari, agad na humingi ng tulong ang babae kay Akane. Mabilis namang sumugod si Akane upang suntukin si Saki. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang binuhat ni Saki at walang pag-aatubiling ibinalibag sa sahig. Dahil sa malakas na pagbagsak, halos mawalan ng lakas ang buong katawan ni Akane at hindi na siya agad makabangon. Pagkatapos noon, sinabihan ni Saki ang tatlo na kilala ang mga babae sa pamilya Matsushima sa pagiging malalakas. Sa narinig na iyon, agad na naalala ni Matsushima Yuto na talagang likas na matapang ang kanyang nakababatang kapatid. Maging sa negosyo ng kanilang pamilya sa pag-aalaga ng isda, si Saki pa nga ang palaging naatasang manghuli ng mga isda. Humarap si Matsushima Yuto kay MSY at seryosong tinanong kung hindi ba nito nakikitang may kakaiba sa nangyari. Ipinaliwanag niyang hindi ang tipo ng kanyang kapatid na gumamit ng dahas ng walang dahilan. Agad namang lumapit si MSY, hinawakan siya sa balikat, at nakiusap na sumama muna siya sa isang tabi. Sabay nun, ipinaliwanag ni MSY na tama ang sinabi ni Matsushima Yuto at maaaring may iba pang dahilan sa likod ng insidenteng iyon. Gayunpaman, pare-pareho ang testimonya ng tatlong babae, at inamin din ni Saki ang kanyang ginawa.
Dahil dito, naniniwala siyang ang pinakamainam na solusyon ay ang paghingi ng paumanhin ni Saki at ang pagkakasundo ng magkabilang panig. Idinagdag pa niyang sisiguraduhin din ng paaralan na mabibigyan ng tamang gabay ang lahat tungkol sa tunay na pinagmulan ng insidente. Sa narinig na iyon, sinabi ni Matsushima Yuto na nauunawaan niya ang sitwasyon at ipinauubaya na niya ang usaping iyon kay MSY. Sabay nun, humarap siya sa tatlong babae at sinabihan ang mga itong pag-usapan na lamang nila sa labas ang tungkol sa pagkakasundo. Makalipas ang ilang sandali, nasa labas na silang apat. Mataray na sinabi ng babaeng maikli ang buhok na hindi sila makukuntento sa simpleng paghingi lamang ng paumanhin. Idinagdag naman ng isa pang babae na kung gusto nitong makipagkasundo, kailangan nitong magpakita ng tunay na sinseridad. Sumang-ayon din si Akane at sinabing dapat din nitong isipin ang reputasyon ng kanyang kapatid. Agad na pinitik ni Matsushima Yuto ang kanyang mga daliri at sinabi na kung sinseridad ang gusto nila, ipapakita niya iyon. Sa sandaling iyon, mabilis na tumakbo palapit sa kanila ang isang lalaki habang may dalang ilang mamahaling gamit. Pagkalapit nito, sinabi niyang naidala na niya ang lahat ng ipinapabili ni Matsushima Yuto. Kinuha ni Matsushima Yuto ang mga gamit at ipinakita ang mga ito sa tatlong babae habang sinasabing naroon ang pinakabagong cellphone, isang camel-colored na bag, at pabango. Pagkatapos ay tinanong niya kung sapat na ba ang mga iyon bilang sinseridad. Pagkakita ng tatlong babae sa mga gamit, agad silang natuwa at nagsabing sapat na ang mga iyon. Ngunit bigla na lamang ibinagsak ni Matsushima Yuto ang mga gamit sa sahig. Sabay nun, seryoso niyang sinabi na maaari naman niya sanang ibigay ang mga iyon, ngunit sa tingin niya ay hindi bagay sa mga katulad nila ang mga iyon. Agad na tinanong ng babaeng maikli ang buhok kung ano ang ibig niyang sabihin. Seryosong sinabi ni Matsushima Yuto na sabihin nila ang totoo kung bakit nila ginawa iyon sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag niyang kung hindi nila ito pinag-initan, hindi sana napilitang lumaban si Saki. Sa narinig na iyon, agad na natahimik ang tatlo at nagkatinginan. Dahil walang gustong magsalita, inilabas ni Matsushima Yuto ang isang barya at ipinakita ito sa kanila. Sinabi niyang kung ayaw nilang magsalita ay wala siyang magagawa, ngunit mas mabuti pang umamin na sila ngayon. Ipinaliwanag pa niyang kung mananatili silang tahimik, marami pa rin siyang paraan upang malaman ang buong katotohanan. Sabay nun, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Bago tuluyang umalis, muli niya silang hinarap at seryosong tinanong kung ano sa tingin nila ang mangyayari kapag nalaman niya ang katotohanan at ikinalat niya iyon sa buong campus. Sa narinig na iyon, agad nang nagsalita ang babaeng maikli ang buhok at ipinaliwanag na wala naman talaga silang personal na alitan kay Saki. Idinagdag naman ng isa pang babae na binayaran lamang sila ng isang lalaking estudyante mula sa kapareho nilang departamento upang gipitin at pahirapan si Saki. Agad namang inilabas ni Akane ang kanyang cellphone at ipinakita ang larawan ni Shinji. Ipinaliwanag niyang si Shinji Yamada ang nag-utos sa kanilang gawin ang lahat ng iyon. Sa narinig na iyon, hindi mapigilan ni Matsushima Yuto ang labis na magalit dahil napagtanto niyang hindi pa rin pala sila tinatantanan ni Shinji. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na si Matsushima Yuto ng women's dormitory. Tinulungan niya si Saki na ayusin ang mga gamit nito. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na hindi na nito kailangang bumalik sa dormitoryo dahil maaari na itong tumira roon simula sa araw na iyon. Masayang nagpasalamat si Saki at sinabi na iikutin muna niya ang apartment dahil baka may makilala siyang nakatira roon. Sa kabilang silid, abala naman si MS Yamada sa paglilinis ng sahig. Sabay nun, nagtungo siya sa lababo at sinuri ang tubo matapos niyang mapansing may kakaiba rito. Napagtanto niyang tila barado ang tubo kaya wala na siyang ibang magagawa kundi tawagan ang landlord. Paglabas niya ng silid, bigla siyang nabigla nang makita si Saki. Ganoon din ang naging reaksyon ni Saki nang makita si MS Yamada. Masayang tinanong ni Saki kung doon din ba ito nakatira.
Habang hinihingal pa sa katatapos lamang na paglilinis, hindi maitago ni Ms. Yamada ang kanyang pagkabigla nang mapagtantong naroon din pala si Saki. Pagtingin ni Saki sa kwarto ni Mika Yamada, labis siyang nabigla nang makita ang tubig na nakakalat sa sahig. Dahil doon, agad niyang tinanong kung hindi ba umaagos ang tubig. Ipinaliwanag ni Mika Yamada na tama iyon at tatawag pa lamang sana siya ng mag-aayos. Sa narinig na iyon, agad na sinabi ni Saki na siya na ang bahala sa pag-aayos. Sabay nun, naglakad siya papunta sa lababo. Muli siyang tinanong ni Mika Yamada kung kaya ba talaga niyang ayusin iyon. Habang nakaluhod sa harap ng lababo, natatawang sinabihan ni Saki si Mika Yamada na simpleng bagay lang iyon at ipaubaya na sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Matsu Shimoyuto na tila may kakaiba sa sitwasyon ng dalawa. Kasabay nito, napatingin siya kay Mika Yamada at napagtantong tila nakita na niya ito noon. Agad namang napansin ni Mika Yamada si Matsu Shimoyuto at sinabi nitong sila ang nagkita sa ospital noong nakaraang araw. Pagkatapos noon, pumasok si Matsu Shimoyuto sa loob at ipinaalala kay Mika Yamada na nangako itong ipapasyal siya sa universidad. Agad naman siyang tinanong ni Mika kung nagtungo ba talaga siya sa women's dormitory para lamang doon. Idinagdag pa nitong kung iyon nga ang pakay niya, ire-report niya ito. Sa narinig na iyon, agad na napagtanto ni Matsu Shimoyuto na mali ang pagkaunawa ni Mika. Agad niyang itinuro si Saki at ipinaliwanag na doon natitira ang kanyang kapatid at sinamahan lamang niya ito sa paglipat ng mga gamit. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Mika ang magulat at sinabi na lamang niyang naiintindihan na niya. Sa sandaling iyon, biglang ipinakita ng system ang isang notification. Ipinaalam ng system na ang taong nasa kanyang harapan ay malapit ng mabiktima ng isang taong may masamang balak. Bilang player, ang misyon niya ay iligtas ito sa kapahamakan. Matapos maayos ang tubo, napansin ni Saki na nag-uusap pa rin ang dalawa kaya agad niyang tinanong ang kanyang kapatid kung magkakilala ba sila ni Mika Yamada. Pagkatapos noon, masaya niyang sinabi kay Mika na naayos na niya ang tubo. Agad namang nabigla si Mika dahil napakabilis nitong natapos. Sabay nun, mabilis siyang lumapit sa lababo upang tingnan ito. Samantala, muling tinanong ni Saki ang kanyang kapatid kung ano ang iniisip nito. Habang nakatingin kay Mika, napagtanto ni Matsu Shimoyuto na maaaring totoo ngang may nagbabalak na manakit dito. Pagdating ni Mika sa lababo, nakita niyang maayos na nga ang tubo kaya labis siyang humanga kay Saki. Natatawang sinabi ni Saki na nasa tapat lang ng pasilyo ang kanyang kwarto kaya maaari siyang lumapit anumang oras kung may kailangan ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumulwak ang tubig mula sa gripo. Dahil doon, nabasa ng husto ang buong katawan ni Mika. Sa nakita na iyon, napakamot na lamang si Saki sa kanyang ulo at nahihiyang tinanong kung hindi pa pala talaga maayos ang tubo. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na si Matsu Shimoyuto sa kama ni Saki. Napagtanto niyang sinabi lamang ng system na iligtas si Mika, ngunit wala naman itong ibinigay na sapat na impormasyon kung paano niya iyon gagawin. Kasabay nito, napaisip siya na kung bigla siyang luluhod sa harap ni Mika at mag-aalok ng tulong, malamang ay ituturing lamang siyang kainahinala at ipahuhuli pa siya nito. Dahil napansin ni Saki na tila malalim ang iniisip ng kanyang kapatid, agad siyang lumapit at tinanong kung si Mika Yamada ba ang iniisip nito. Masigla pa niyang hinawakan ang balikat ni Matsu Shimoyuto at sinabing gagawin niya ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang kapatid. Agad namang nabigla si Matsu Shimoyuto sa sinabi ni Saki. Idinagdag pa ni Saki na siya na ang baalang mang-alap ng impormasyon tungkol kay Mika Yamada. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mika. Habang maayos ang kanyang pananamit, sinabi niya kay Saki na tuluyan nang naayos ang tubo. Agad na lumapit si Saki at humingi ng paumanhin sa nangyari. Bilang kabayaran, nakiusap siyang ilibre niya si Mika ng pagkain, ngunit silang dalawa lamang at hindi isasama ang kanyang kapatid.
Agad namang pumayag si Mika at sinabing magandang ideya iyon. Idinagdag pa niyang may masarap na restaurant sa malapit na balak din sana niyang puntahan. Sa narinig na iyon, labis na natuwa si Saki. Samantala, habang pinagmamasdan ng dalawa, napagtanto ni Matsushima Yuto na likas na maingat si Mika. Dahil dito, nagpasya muna siyang ipaubaya kay Saki ang pangangalap ng impormasyon tungkol dito. Sabay nun, napagtanto niyang oras na upang asikasuhin naman si Shinji Yamada. Makalipas ang ilang oras, nakarating na si Matsushima Yuto sa Kurubiyama Circuit Track. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Akane upang tiyaking naroon nga si Shinji Yamada. Agad namang sinabi ni Akane na tama ang lugar at naroon nga si Shinji. Sa hindi kalayuan, makikitang may kausap si Shinji. Mariin niyang sinabi rito na kalimutan na ang tungkol sa pagbabayad ng utang dahil ang gusto lang niya ay makipagkarera. Sa narinig na iyon, sinabi ni Matsushima Yuto kay Akane na hanggang doon na lamang muna ang usapan nila. Ngunit mahigpit niya itong binalaan na kapag muli nitong ginulo ang kanyang kapatid, hindi na siya magpapakita ng awa. Kinakabahan namang nangako si Akane na hindi na niya uulitin iyon at nagpasalamat pa kay Matsushima Yuto. Pagkatapos ng tawag, naglakad na si Matsushima Yuto papasok ng circuit track. Ngunit bigla siyang pinigilan ng gwardya at sinabihang mga miyembro lamang ang maaaring pumasok. Nagtatakang tinanong ni Matsushima Yuto kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ng gwardya na tanging mga miyembrong may sariling sports car lamang ang pinapayagang makapasok. Sa narinig na iyon, agad na nilingon ni Matsushima Yuto ang paligid. Sabay nun, napansin niya ang isang motorsiklo. Itinuro niya iyon at tinanong ang gwardya kung maaari bang gamitin ang motor na iyon. Ipinaliwanag ng gwardya na sarili niyang motorsiklo iyon na ginagamit niya sa pang-araw-araw na biyahe. Sa narinig na iyon, agad na naglabas ng pera si Matsushima Yuto at iniabot iyon sa gwardya habang sinasabing hihiramin na lamang niya ang motorsiklo. Pagkakita sa malaking halaga ng pera, labis na nagulat ang gwardya. Agad namang sumakay si Matsushima Yuto sa motorsiklo at sinabi sa gwardya na marami na pala itong ipinagawa rito. Samantala, sa kabilang panig, lumapit ang isang lalaki kay Shinji at pinuri ang sasakyan nito. Sinabi pa niyang halatang napakamahal ng kotse. Nakangiting ipinaliwanag ni Shinji na magaling itong tumingin. Ikinwento niyang bagong modify lamang niya ang sasakyan at nilagyan ito ng automatic transmission, Ferrari wheels, at turbocharger. Idinagdag pa niyang malaki ang nagastos niyang pera ng kanyang mga magulang para rito at ngayon ang unang pagkakataon na gagamitin niya ito sa karera. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang isang motorsiklong mabilis na papalapit sa kanilang direksyon. Mabilis na pinatakbo ni Matsushima Yuto ang motorsiklo papunta sa kinaroroonan nila. Sabay nun, dumaan siya sa isang paakyat na bahagi ng track dahilan upang mataas na lumundag ang motorsiklo. Sa sumunod na sandali, malakas itong bumagsak sa ibabaw ng sasakyan ni Shinji. Matapos iyon, inalis ni Matsushima Yuto ang kanyang helmet at seriusong sinabi kay Shinji na bahagya pa lamang itong nabangga ay wasak na agad ang sasakyan nito. Dagdag pa niyang mukhang hindi pala talaga maganda ang kalidad ng kotse. Sa nakita na iyon, labis na nanlaki ang mga mata ni Shinji dahil nasira agad ang mamahalin niyang sasakyan bago pa man ito makatakbo sa unang karera. Sa sobrang galit, mariin niyang sinabihan si Matsushima Yuto na agad na bumaba sa ibabaw ng kanyang sasakyan.